Na homesick ka, iyak mo lang. Pagod ka na, ipahinga mo yan. May sakit ka, gamutin mo ang sarili mo. Oo, ganyan ang buhay ng isang OFW. Kaya kung may plano kang mag-abroad, pag-isipan mo munang mabuti. Baka hindi mo kayanin. Dahil dito mo mararanasan ang hirap na hindi mo pa nararanasan. At dito mo makikita ang tunay na laban na kahit ayaw mo na, hindi mo pwedeng sukuan. OFW. Huwag kang mag-a-abroad kung mahina ang loob mo. Huwag kang mag-a-abroad kung madali kang sumuko. Dito sa abroad, kapag nahihirapan ka, dito sa abroad, kapag hindi mo na kaya, wala kang choice, kundi ituloy ang kontrata mo. Nakakontrata ka eh. Hindi pwedeng, ayoko na, hindi ko na kaya. Hindi pwedeng ganon. Nakakontrata ka. Dito sa abroad, dapat laging malakas ang loob mo. Dito sa abroad, dapat lagi kang handa. Dito sa abroad, lahat ng problema, sarili mo lang ang karamay mo. Noong ako ay naipang bansa, dala ang pangarap at pangamba, pagtulo ng luha, di alintana, kagustuhan, maiahon ang pamilya. Mahirap man buhay sa ibang bansa, madalas kuya, alamang sigura, kinakain ang sariling luha dahil namiss ang... Sino bang may gusto na malayo sa pamilya? Sino bang may gusto na hindi sila kasama? Yung mahalagang okasyon na ikaw ay nag-iisa? Sa tingin nyo, sinong may gusto? Pero kailangang mangibang bansa dahil walang mangyayari. Magkakasama pero walang pagkain sa mesa. OFW man o naiwan na pamilya, parehong kailangang magsakripisyo kung gustong umasenso. Ito yung palagi niyong tandaan. Hindi lahat ng nasa abroad nakakabili ng gusto nila. Kasi yung ibang OFW, mas inuuna at iniisip pa nila ang kapakanan at kailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas kaysa sa mga pasarili nilang gusto. Much love and God bless. Ang mahirap sa isang OFW, yung pag ang distansya mo sa iyong pamilya ay hindi na lamang kilometro o milya-milya. Yung pati ang loob niya sa'yo, sobrang layo na. Wala na ang lambing, walang gana kung ikay kausapin. Laging ikaw ang nag-e-effort, laging busy ang kanilang palusot. Gumagawa ka naman ng paraan para bumawi sa kanila. Pero kahit anong gawin mo, bakit laging kulang pa? Yung parang ang laki-laki ng kasalanan mo dahil nagtatrabaho ka sa malayo. Bakit? Para sa akin lang ba ito? Hindi ba't masigit na para sa inyo? Yung kahit masakit sa kalooban, pinipilit mo na lang intindihin dahil ang pagmamahal mo sa kanila ay mas matimbang kaysa kanilang pagkukulang. Kung may kapamilya kang OFW, para sa'yo to.
Paglaanan sila ng oras. Karamihan sa mga OFW, hindi nila hawak ang kanilang oras. Kaya kung maaari sana, subukan nyo ring mag-adjust. Lagi silang kamustahin, kahit walang hihilingin. Makakatulong yan para ang homesick nila ay maibsan. Huwag hingi ng hingi kung hindi naman kailangan. Karamihan sa mga OFW, ang sweldo ay sakto lang. Kaya kapag may mga bill mo ko, problema ang pagkukunan. Pwede namang mag-request, pero wag sanang sapilitan. Sa totoo lang, mas masakit sa amin kapag hindi kayo napagbibigyan. Lawakan ang pangunawa. Mas applicable to sa asawa at mga anak. Alam kong karamihan sa inyo, pagkalinga ang hanap. Hindi man tulad ng dati ang atensyong na ibibigay. Sa kanilang pagbabalik, sana'y huwag magsawang maghintay. Isa sa dapat mong pag-isipan ay kung kanino ilalaan ang iyong time. Dahil maraming tao, hindi naman talaga deserve ang oras mo. Ang oras natin ay mahalaga, kaya huwag sayangin sa walang kwenta. Huwag sasayangin ito sa di-deserving na tao. Sa mga anak ko na mga OFW, huwag mo sisisihin si nanay mo o si tatay mo. Bakit parang kulang siya ng oras sa'yo? Alam mo ba kaya siya kulang ng oras sa'yo? Para yung bawat oras ng pagkain mo, may kakainin ka. Alam mo ba bakit kulang siya ng oras? Para yung oras, sa bawat oras na mag-aaral ka, may pang-aral ka. At alam mo ba bakit kulang sila ng oras sa'yo? Para yung oras, sa bawat oras na uuwi ka, may bahay ka na uuwian. At doon sa mga anak na nagtatanong, bakit ibang bata ang inaalagaan ng nanay ko? Tandaan mo, habang ibang bata ang hawak ng nanay mo, sa puso niya ikaw pa rin naman yung naroroon. Kaya pahalagahan mo bawat sakripisyo ng magulang mo. Di ba matagal ka na sa abroad? Bakit wala ka pa ring ipon? Alam nyo, nakaka-offend ang tanong na yan. Ang sarap sabihin na wala kayong pakialam. Pero masakit sa tenga kung yan ang isasagot ko. Pero pag inisip mo, di ba may point ako? Kaya dadaanin na lang sa ngiti at sa pabiro ang sagot. Pero ang hindi nyo alam, sa puso namin ay may kirot. Buhay OFW ay hindi nyo lubusang alam. Kaya kung maaari sana, huwag agad huhusgahan. Shoutout sa mga pamilya namin dyan sa Pinas. Ito, Real Talk. Alam niyo ba hindi yung sahod ang nagpapasaya sa aming mga OFW? Ang nagpapasaya sa amin ay dahil tuwing sahod ay napapadala agad namin sa inyo. Mabibili nyo na yung mga gusto nyong bilhin. Makakain nyo na rin yung mga gusto nyong gustong kainin. Kaya para sa mga pamilya dyan na may kamag-anak sa abroad, kumustahin nyo rin sila. Kasi yun din yung araw na inaasahan namin kung kumustahin kami ng mga kamag-anak at mahal namin sa buhay. Kahit man lang kung kumain na ba kami, kung may kinakain pa ba kami. Dahil mas ramdam namin yung pagmamahal at pangungumusta sa panahon hindi namin inaasahan. Kaya ba? Alam ko na nahihirapan ka. Lalo na nitong mga nagdaang araw. Itong mga nagdaang araw, muntikan ka na talagang bumitaw. Minsan, hindi mo na nga maintindihan ang sarili mo. Pakiramdam mo, isa kang naliligaw na kaluluwa dito sa mundo. Ilang gabi na rin hindi ka nakakatulog. Dahil sa kaiisip at sa kahihimutok. Kaiisip sa mga bagay gaya ng kung ano ba talaga ang daang tatahakin mo. Kaiisip sa mga bagay kung ano ba talaga ang buhay na nakalaan para sa'yo. Ang puso mo rin ay mabigat na ang dinadala. Sa mga gabing puyat ka, palihim ka na rin humihikbi at lumuluha. Ilang tahimik na pakikibaka na rin ang pinagdaanan mo. Tahimik na pakikibaka at tahimik din na pagpapagaling sa mga sugat na iyong natamo. Hindi madali ang iyong mga laban, pero nananatili ka pa rin matatag at patuloy mo sinusubukan. Pasensya na pa minsan-minsan kung nagdadalawang isip ka ha. Nagdadalawang isip ka kung ikaw ay tunay na mahalaga. Nag-aalanlangan ka kung karapat-dapat ka bang mahalin.
Nagdadalawang isip kung dapat ka bang piliin. Pasensya kung naghihina ka na. Hindi pong parang pasuko ka na talaga. Pasensya kung nauunahan ka palagi ng takot. Pasensya kung minsan nababalutan ka na ng lungkot. Palagi mo namang sinasabi na sinusubukan mong maging positibo lang araw-araw. Pero nang dahil sa mga sitwasyon, di maiwasan ang isipin minsan na dapat na bumitaw. Pero grabe, kahit nahihirapan ka na sa mga pangyayari, tumatayo ka pa rin. Bumabangon at umingiti sa harap ng salamin. Salamat kasi kahit alam kong pagod ka na, pinipili mo pa rin na bumangon sa araw-araw at umaasa magiging okay ka. Salamat kasi di ka talaga sumusuko. Salamat kasi sinusubukan mo pa rin kahit hindi ka sigurado. Salamat kasi patuloy kang nagiging matapang. Kahit madalas ang mundo ay hinahatak ka na maging tuwag na lang. Salamat dahil naniniwala ka pa rin na pagkatapos ng ulan ay sisikat din ang araw. Salamat kasi nananatili ka pa rin matatag at di marunong umayaw. Kaya mo yan. Kahit wala mong magtanong kung ano ang totoong kaligayan, kakayanin at kakayanin mo yan. Alam ko naman na di ka basta-basta susuko at patuloy ka pa rin lalaban. Lalaban ka pa rin sa buhay na to. Kahit na minsan ang buhay ay puno na ng gulo. Salamat ulit sa pananatili mo. Hanggang sa muli, hindi tayo susuko. Lubos na nagmamahal sa'yo. Ako. Biktima ako ng isang taong manluloko. Manlulokong panay sabing mahal ako. Manlulokong panay sabing handa siyang manatili sa buhay ko. Nagpaniwala ako at ibinigay ang buong pagmamahal ko. Kaya naman sa puntong ito'y nalimutan kong mahalin ang sarili ko. Nalimutan kong pahalagahan ito. Ngunit tama na. Bitaw na. Suko na. Bitaw na sa mga pangakong siya mismo ay hindi na maalala pa. Bitaw na sa mga taong hindi makita ang iyong halaga. Suko na. Dahil wala ng dahilan para lumaban pa. Siguro, tama nga sila. Hindi lahat ng bumabalik nararapat tanggapin pa. Hindi lahat ng nagmamakaawa dapat pagbigyan. At hindi lahat ng mga pangako ay dapat ng paniwalaan.